ang narinig natin ay magkakameron tayo ng knowledge about doon at maaari tayong maniwala. Amen? We call it, but this is a satanic, according to this is not according to the will of our God. This is fallen man's supernatural knowledge. This knowledge is that which is obtained from the word of the occult. This include information gained from supernatural source other than the Holy Spirit of God. Because sa ating pag-aaral ng nakaraang linggo, there's two sources ng knowledge, which is wisdom from God and the other is wisdom from the Word or wisdom na nanggagaling sa occult. No? It includes interaction with witches, wizard, medium, divination, astrology, horoscope, Ouija board, fortune teller. Dito sa dalawang ito, I believe all of us ay dumaan sa ganitong sitwasyon about horoscope and sometimes the fortune teller. No? Ibig sabihin, noong tayo ay hindi pa mananampalataya, maaaring bata pa tayo noon, wala pa tayong sapat na kaalaman patungkol sa Diyos, ay madali tayong maniwala sa horoscope. Ang ating pangaraw-araw na buhay ay nakadepende sa abante. Alam niyo yung diaryong abante? Amen. Kasi noon, hindi pa uso cellphone. Wala pa cellphone ng panahon ko eh. No? Pag ikaw ay pumunta sa palengke, nakasabit ang mga dyaryo. Ngayon ba may mga dyaryo pa sa palengke? Madalang na, no? Wala na yata kumikita yung mga Bulgar. Ang mga alam kong kasing dyaryo, yung mga Abante, Bulgar, ano pa ba yung mga dyaryo noon? Tik-tik, ako mga dyaryo, tik-tik, ano ba ba? Ano pa ba yung mga dyaryo? Manila Bulletin, ano pa ba? Daily Inquirer. Sa probinsya kasi malimit, Bulgar, yung mga pula ang kulay. Di ba? Kalamihan, pula ang kulay niyan eh. Yung pag nakasabit, parang ano yan, parang sampayan, nakasabit yung mga dyaryo. Ngayon, ang kinukuha ko lagi, yung may horoscope. Kayo ba, ganun din? Yun ang kinukuha ko kasi, sabi ko, ano kaya ang kapalaran ko ngayong araw na ito? Yan. Di ba? Totoo ba? Brother Ivan? Hindi mo naabutan. Bata pa si Brad Ivan. Hindi niya hindi niya naabutan yung mga Bulgar at Abante. Ako talaga, paborito ko yun kasi nakadepende ang aking, parang naniniwala ako dahil wala pa akong kaunawaan sa Diyos. Naniniwala talaga kung ang lucky color ko pala ay yellow sa araw na ito. Kaya pag gano'n, nagsusuot ako ng mga yellow. Tapos pag nakita ko ang numero 9, tumataya agad ako sa wedding. Yung may mga 9. Noon yun. May tumataya pa ba sa inyo sa wedding ngayon? Wala namang wedding dito, ano? Praise God. At wala nang tumataya sa inyo sa wedding. Hindi na totoo. Hindi, nakaka-relate ba kayo sa sinasabi ko? Tay Claro, nakaka-relate po kayo? Naabutan to ni Tatay Claro. Yung mga oldies na katulad namin. Umabot sa... Sino umabot po sa mga dyaryo? Taas ang kamay. Yan. Ibig sabihin, yung mga hindi tumaas kamay, mga bata pa. Mga cellphone na. Brad Sandro, hindi mo na nabuhatan itong mga dyaryo kita. Amen. Ibig sabihin, dito sa ating kongregasyon, umabot doon sa panahon ng mga dyaryo at umabot doon sa panahon ng... Okay. Dito naman sa fortune teller, sino yung dumadaan sa Quiapo o kahit hindi sa Quiapo, pero sa barangay ninyo, may marunong magbasa ng palad? Sino nakaranas ng ganon? Huwag tayong mahiya. Ito naman napagdaanan natin. Baraha. Yung sa fortune teller kasi kahit baraha ginagamit. Alam mo ba, magkakaasawa ka ng mayaman. Ganyan yan eh. Yan ang paborito laging bungad ng mga ano. Kaya lang, may hirapan mo siyang makita. Sa may parting Bisaya siya. Sabi sa inyo. Sino po nakaranas ng ganito? Sino, ako, mahilig din ako magpatanong sa ganun eh. Kasi nga, hindi ko alam kung ano ang kapalaran ko. Amen? What God is trying to say ay, nung wala pa tayo sa Lord, nagtitiwala tayo sa mga ganito kasi iyon ang ating kaunawaan. Amen? We are trusting those horoscope, what is the lucky color of the day, and what is the lucky number of the day, because we have no enough knowledge about the Word of God. Amen? Yan po yung fallen man supernatural knowledge. And yung pangatlo, ito yung ating pag-uusapan ngayon, true intellectual or spiritual knowledge. Sabi rito, the definition of true intellectual or spiritual knowledge, sabi rito, ito yung tunay na kaunawaan na nanggagaling sa spiritual na karunungan. Yung kanina pinag-uusapan nating dalawa,
The natural and human knowledge ay ito nakukuha natin sa pag-aaral, nung tayo nag-aaral sa eskwelahan, sa mga pananaw, sa mga kasabihan. Amen? Ang sabi noon, ano ba yung mga kasabihan? Magbigay tayo ng kasabihan, lalo na pag may patay. Sa Quezon, pag may patay, bawal kumain ng may mga gumagapang na gulay. Bawal magmalis, bawal maglinis. Yan ang mga kasabihan pag may patay. Ano pa ba? Bawal magsuot ng pulang damit pag may patay. Ano pa? Bawal maligo. Kahit halimbawa nakaburo ng 10 araw, hindi ka pwedeng maligo hanggat hindi na ililibing. Ha? Bawal magbalot. Kasi nga daw, yung di mga kumakain, bawal daw kumain pag galing sa patay yung pagkain. Amen? Yun po yung human supernatural, yun yung human supernatural knowledge. Ito yung nabatid natin sa kasabihan, sa mga lolo, lola, alam mo ba, nung panahon ng Kastila, nung panahon ng Hapon, ganyan. Kasi yun ay nagay natin, naniniwala din tayo sa mga anting-anting noon. Why? Because yun yung naipasa sa ating information ng mga matatanda nating kamag-anak o mga matatandang tao. Maaring, kasi pag nire-respeto natin ang matanda noon, naniniwala agad tayo. That is the human natural knowledge na nakuha natin noon. And ngayon, ang pinag-uusapan natin ay kakaiba doon. This is true intellectual, spiritual knowledge. At saan ito makukuha, mga kapatid? Saan ito makukuha? Itong true spiritual knowledge na ito. Saan ito makukuha, mga kapatid, itong knowledge na ito? Sa Word of God. Walang ibang panggagalingan ang true intellectual or spiritual knowledge kung hindi sa salita lamang ng Diyos. Amen. The very pure and inerrant Word of God. Ito yung katotohanan na nagpapakilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at ito'y makikilala lang natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Yung kaninang pinag-uusapan natin, naunawaan nyo ba? Yun yung mga bata pa tayo na ikwento ni Lolo, yun yung mga human natural knowledge na naipasa sa atin. At kapag hindi tayo nakakilala sa Diyos, ang mangyayari sa atin, hanggang may edad na tayo, yun yung ating pananaw. Kaya nga kapag tayo ay napasahan ng may kwintas na medalyon, sabi niya, pag binaril mo ako, hindi ako tatalban. Kasi naniniwala tayo sa anting-anting na ipasa natin yun noon. Pero yung mga kumilala sa Diyos, dito sa true intellectual spiritual knowledge, hindi tayo naniniwala doon. Amen? Sabi rito, this is spiritual knowledge that can only come to us through knowing God in His Word. Ito daw ay dumating sa atin o nalaman natin, nagkameron ng kaunawaan o kabatiran sa isang tao nang makilala natin ang Diyos at ang kanyang mga salita. Amen? Kaya nga kayong lahat ngayon ay narito dahil may narinig kayo patungkol sa kanyang salita. I believe wala tayo sa oras na ito lahat dito sa lugar na ito kung wala tayong narinig patungkol sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, bago kayo napunta rito, may narinig kayo patungkol sa Diyos. Sabi rito, this knowledge that's come to us when we are born again and have our eyes open to both see and enter the kingdom of God. Ang ibig sabihin niyan, sabi doon sa John 3:3 kasi, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? Maliban daw na isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. No? Ibig sabihin dyan, kailangan ng isang tao ay ipanganak na muli sa Espiritu upang malaman niya o maunawaan niya ang patungkol sa Diyos at ang paghahari ng Diyos na ibinibigay sa mga tao nang dumating ang ating Panginoong Hesus. No? Ngayon ba na mga kapatid na tayo ay lahat na narito sa bulwagang ito, tayo ba ay naalalaman ba natin ngayon na ang kaligtasan lamang ay nagbubuhat sa ating Panginoong Hesus? Walang ibang kaligtasan na pinagmumulan maliban ito na ibinigay ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Kaya I believe na lahat ng naririto ngayon ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Naniniwala kayo na naligtas tayo sa pamamagitan lamang ng biyaya, ng grace ng ating Panginoon.
It is not by might, it is nor by power, but by the power of His Holy Spirit na nananahan sa atin. Okay? Then sabi rito, this knowledge that comes to us from the knowing God personally through Jesus Christ. Nalaman daw natin ang pagkaunawa sa salita ng Diyos at pagkaunawa sa Panginoong Hesus na siya ang nagbibigay ng kaligtasan. Ngayon mga kapatid, pagdating sa kaligtasan ay you are convinced ba na talagang ang Panginoong Hesus lamang ang makapagliligtas sa inyo? You are tawag doon, confident, convinced that the only way of salvation is not other than our Lord Jesus Christ. Walang ibang daan ng kaligtasan maliban sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi doon sa John 17:3, and this is the way to have eternal life by knowing you, the only true God, and Jesus Christ, the only you sent to earth. Sa Tagalog translation, ang sabi diyan ay, ito yung daan na makilama namin ang tungkol sa buhay na walang hanggan, nang makilala ka namin na totoong Diyos at ang Panginoong Hesus na siyang isinugo mo dito sa lupa. Amen? Kailangan maging malinaw sa ating mga kapatid na walang ibang daan maliban na tanggapin natin ang only begotten Son na ipinadala ng Diyos Ama na sukat ikaligtas ng buong tao, ng buong sanlibutan, maliban lamang sa Panginoong Hesus. Ang sabi doon ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, I am the life, no one come to the Father except through the Lord Jesus Christ. Amen? There's no other way. Pwede tayong gumawa ng ibang pamaraan, but this is not the way na makapagdadala sa atin sa sinasabing kaligtasan. Amen? Bro, pakisuyod ng sunod na slide. Sabi roon, through intellectual or spiritual knowledge, this knowledge of the ways of God that come to us from the Holy Spirit who dwells within us. Yung banal na Espiritong ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng illumination, ng kaunawaan, kapag binasa natin ang Word of God, the Holy Spirit will give you the illumination, yung liwanag, upang maunawaan mo, upang mabatid mo ang patungkol sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit is the one who helps the believers to understand the reality and the truth about the Word of God, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kapag tayo ay, that we encourage everyone that before we read the Bible, we always pray and always ask the guidance of the Holy Spirit to guide us in every way. Amen? Sapagkat walang ibang makakapag-guide sa atin sa pagbabasa o pagpapaunawa malibang i-guide tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen. Ang sinasabi ko po kapag tayo ay magbabasa, mahalaga po na ipagkatiwala natin sa Espiritu ng Diyos kung tayo ay pupunta sa pagbabasa ng Word of God. Sapagkat habang nagbabasa tayo, marami po ang maaaring mangyari during sa iyong pagbabasa. Amen? Nadadyan din ang ating kaaway na maaaring mag-inject sa iyo ng mga bagay na magbibigay sa inyo ng confuse, na magbibigay sa inyo upang kayo makonfuse, mag-doubt. But the Holy Spirit had the enough capacity and power to supply all the light and knowledge na kinakailangan mong makuha galing sa katotohanan ng salita ng Diyos. No? Then sa sunod na slides, bro, sabi doon sa 1 Corinthians 2:11-14, for who knows a person thought except the spirit of the person which is in him. Ang tinutukoy po dyan yung banal na espiritong nananahan sa isang tao. The Holy Spirit who is reside sa ating buhay. Sabi roon, so also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Wala daw makakaunawa ng kaisipan ng Diyos malibang ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin ang magpaunawa nito sa atin. Walang kakayahan ang human
ang human mind o ang kaisipan ng tao na unawain ang kahiwagaan ng salita ng Diyos malibang ipahayag ito sa iyo ng banal na Espiritu. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit He is from God, that we might understand the things freely given us by God. Kaya upang maunawaan natin yung mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan, ang Espiritu ng Diyos ang tumutulong sa atin na maunawaan ito. 13, and we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Alam niyo mga kapatid, ang ibig sabihin yan, yung mga taong wala pa sa Diyos, yung ang kanilang human understanding is about human knowledge. Pag ikinuwento mo ang tungkol sa Diyos, it is foolishness to them. Naunawaan nyo? Parang ang dating nila dito sa kanila, hindi importante yan. Mas importante sa akin ang pangaraw-araw kong buhay. Because, sabi rito, in we impart these words and not taught by a human wisdom. Hindi kasi kayang unawain ng normal na kaisipan ang tunay na katayuan o tunay na nakasulat sa Biblia malibang ipaunawa ito ng Espiritu ng Diyos. The natural person does not accept the things of the Spirit of God. The Word of God, sa oras na ito, idinidiin sa atin, yung natural human mind ay hindi kayang unawain ang kaisipan ng Diyos. Kaya kung gusto mong maunawaan ang kaisipan ng Diyos, you need the help and the guidance of the Holy Spirit to illuminate, ibigyan ka ng light upang maunawaan ang tunay na ibig sabihin ng Biblia. You cannot, ano ba ibig sabihin ito? Hindi mo pwedeng bigyan ng paliwanag sa sarili mong kaunawaan ang sinasabi ng Biblia malibang i-reveal ito sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu lamang ng Diyos ang makapag-translate ng hindi maaaring magkamali at katotohanan na roon base sa sinasabi ng salita ng Diyos. The Holy Spirit is the only one can give us the exact meaning of the Word of God. Sabi rito, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are fully to him. Seventh translation is a foolishness. And he is not able to understand them because they are spiritual discerned. Ang ibig sabihin daw, yung mga bagay na spiritual ay madidiscern lamang o mauunawaan lang natin sa pamamagitan ng mga spiritual na bagay, sa pamamagitan lang ng Espiritu ng Diyos. Amen? Naunawaan ba natin mga kapatid ang pagkakaiba ng human, natural knowledge, and true intellectual and spiritual knowledge? Malinaw ba sa atin mga kapatid ang pagkakaiba nito? Ito po ay hindi pwedeng maghalo. Ang kailangan nito ay maunawaan natin, ito human knowledge, ito ay spiritual knowledge galing sa Diyos. Amen? Sapagkat mula sa pagkabata ng isang tao, marami siyang nag-gather na information, iba't ibang information, gaya na na-share natin kanina. At ito hanggang ngayon, nasa iyo. Nasa iyong pananaw, yung mga kasabihan, yung mga natutunan natin doon. At ngayon na ikaw ay napunta sa Diyos, ibinibigay naman sa iyo ng Diyos ngayon yung tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ngayon, kailangan mong madistinguish ito. This is a human natural knowledge and this is spiritual knowledge galing sa salita ng Diyos. Ito na po yung panghuli, which is the letter D. Bro, pakisuyo po, brother. Ito pa, may salita pa rito. Sabi rito, true intellectual or spiritual knowledge, this knowledge come to us by seeking the Lord in prayer in His Word. This knowledge is eternal knowledge that will last forever. Ito ngayong pinag-uusapan natin na spiritual knowledge. Ito ay eternal. Ibig sabihin ng eternal, kahit wala ka na, mamatay ka na sa mundong ito, magdadala ito kapiling ang Diyos na ating sinasamba. Yung knowledge na mayroon tayo na sinasabing human natural knowledge, hindi ito makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggang makapiling ang Diyos. Sabi rito, heavens and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Ano po? Hindi po maaaring kaya nga
ang salita ng Diyos ay naganap na 4,000 years na sulat ang Biblia from the beginning, from Genesis, panahon pa ng create ng Diyos, i-describe ng Diyos kung paano nilikha ang sanlibutan, even the constellation ng kalawakan at lahat ng bagay ay inihayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Even yung pag-create sa tao ay inihayag ng Diyos kung paano niya tayo nilikha. At ngayon, sa kapanahonang ito, we are on the time of the New Testament, which God the Father offered His Son, the Lord Jesus Christ, for us to save us from the wrath to come. Kaya ibinigay ng ng ating Ama ang Panginoong Hesus para iligtas tayo sa darating na parusa ng Diyos sa mga tao. At ang sino mang tatanggi sa Panginoong Hesus ay walang nag-iintay sa Kanya kung hindi ang kakilakilabot na kaparusahan na dadanasin ng isang tao. Kaya pag naunawaan mo ito, you are blessed. Mapalad ka sapagkat alam naman natin na tayong mga tao ay umiidad. Amen? Alam natin, ang lakas natin dati nung tayo ay 20 years old, ang lakas-lakas natin ngayon, hindi na katulad ng dati. Ibig sabihin, ang lahat na nakikita natin dito sa mundo will pass away. Ang lahat ng mga bagay na nakikita mo ngayon darating ang Panginoong ito, maglalaho ang lahat kasama ang tao. Ang malaking question ngayon dito, yung bang buhay na walang hanggang ini-offer ng Diyos sa atin ay tinatanggap natin sa panahong ito. Hanggat tayo ay may hininga at may pagkakataon, mga kapatid, huwag nating sayangin ang panahon. Hindi natin hawak, even our very own life, hindi natin hawak. Okay, malakas ka ngayon, pero how about after 20 years? Even yung susunod na taon, alam mo ba na ikaw ay buhay pa o ano? Always give thanks sa bawat araw at oras na ikaw ay gumigising sa araw-araw. Lagi mong sabihin, O Diyos, maraming salamat sa araw na ito na ako po ay nagising. Salamat, Panginoon, sa masarap na kapahingahan. Bagamat hinahayaan mo minsan nakakaranas kami ng mga pagsubok, patuloy kami magtitiwala sa iyo, O Diyos, sapagkat alam namin na ikaw na aming pinagkakatiwalaan ay makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Amen? Alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaranasan. Alam ng Panginoon kung ano ang pinagdaranasan ng bawat isa. Amen? Sunod na slide. Ito na po yung D, ito na yung last. Divine supernatural knowledge, sabi rito, this is not psychic. Ano ba yung psychic? Yung mga parang nanguhula? Yung ba yun? Yung ba yung psychic? Yung nanguhula? Praise. Kina Bernie sa Cebu ba, maraming ganyan? Mga kapitbahay. Nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, lumalapit ka sa mga ganyan nanguhula. Marami sa Cebu niyan, ano? Siguro sa lugar ng buong Pilipinas, sa parting norte, saan maraming ganyan? Yung naniniwala sa ganyan. Sa north. Saan po? Ilocos? Parting Ilocos. No? At dito naman sa parting Bisaya, sa Cebu. Sa Iloilo po, maraming ganyan. Yung parting Ilonggo, Pastor. Hindi Casino. Yan, mga naniniwala ta Cebu, ganyan, marami, no? Sa Mindanao naman, Pastor O'Neil, saan po maraming naniniwala sa ganyan? Visayas. Okay. Baka takot kilo 30, ano? Okay. This is a supernatural gift given by God. Yung divine supernatural knowledge, ito'y nagbubuhat lamang sa Diyos. Malibang i-reveal sa iyo ito ng Diyos, hindi mo ito mauunawaan. Hindi mo ito makukuha. No? This is the knowledge of a portion of information from God's total knowledge that can only be known, divine impartation. No? Ipinapaunawa sa atin na yung divine supernatural knowledge, it is revealed from the Lord, from our God. No? Ito ipinapahayag ng Diyos sa isang taong gusto niyang pagpahayagan. Amen? At sa oras na ito ay yan na po yung 4 na klase ng knowledge na tinutukoy dito sa lesson 18, the word of wisdom and the word of knowledge. Ano po? Sino po yung sunod na magtuturo sa akin sa next week, Pastor Ramona? Pastor O'Neil. Okay. Para hindi po tayo, hindi po malayo si Pastor O'Neil. Ang ituturo mo po, Pastor O'Neil,
Ay, yung about naman sa kasunod nito. Tingnan mo na lang po. In letter D. Ano po? Praise God. Okay po, bago po tayo tuloy ang mag-closing prayer, meron po tayong katanungan o ano po, meron po tayong gustong idagdag. Malinaw po sa atin ang lahat, mga kapatid. Okay po, wala po tayong ano. Amen po lahat. Walang karagdagan, walang tanong, walang ano po. Okay, praise the Lord. Sige, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ama, sa oras na ito, maraming pong salamat sa iyong masaganang habag at awa sa amin, Panginoon. Lord, tunay o God, yung human natural wisdom o knowledge, Panginoon, na naunawaan namin mula pagkabata, ay hindi kayang sapat na unawain, Panginoon, ang karunungan na nagbubuhat sa iyo, Diyos. Salamat, Ama, sa iyong biyaya sa amin at habag, O Diyos, na naunawaan namin ang patungkol sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong pagkahabag sa amin na makilala namin ang iyong anak, ang Panginoong Hesus sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy kong dalangin sa bawat isa sa amin, Panginoon, na habang kami ay nasa mundong ito, huwag mo pong hayaan kaming malayo sa katotohanan ng iyong mga salita, O God. Dalangin namin na patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu araw at gabi sa pagbabasa ng iyong mga salita. Holy Spirit, guide us, protect us from the truth. Hayaan mo na ikaw, o banal na Espiritu, ang magpaunawa sa bawat isa sa amin ng katotohanan ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming pong salamat sa araw na ito, Ama. Sa iyo lamang kapurihan at kapangyarihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. So dadako naman po tayo sa isa sa pinaka-importanteng bahagi ng ating gawain. As Bible declares in Matthew 4:4, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So let us prepare our hearts, our mind, open our ears, and because we are about to receive the message, the word of God for today. Maari po ba tayong tumayo? And sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon, ang word of God na kanyang ibibigay sa araw na ito. Yung slides niya. Matthew 28:18-20. Yung verse bro. Matthew 28. Yung nandiyan na bro. Mismo sa slides niya. Yung slides niya. Amen. Praise God. So, sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon para sa atin sa araw na ito. In Matthew 28:18-20. Sabay-sabay po tayo. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. 19. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this,
I am with you always, even to the end of the age. Thank you, Lord. Makakaupo na po ang bawat isa. At upang ihatid ang mensahe niya sa araw na ito, pinakikilala ko po ang kanyang gagamitin. Isa po siyang ina, asawa, at magiting na lingkod ng ating Panginoon. One of the associate pastors sa ating iglesia. Tinatawagan ko po ang buhay ni Pastora Mona Lisa Dungka Pagtalunan. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos dahil sa Diyos po ang kapurihan. All the glory is for the Lord. So good afternoon, my dear brethren, our dear leaders, sa ngalan po ng ating mga leaders, ating overseer, si Pastor Claro Pideryada. Maraming salamat po sa inyong buhay. Ako po na-assign ulit sa araw na ito. And in the name of Jesus, alam ko po ay tayong lahat, we will understand something very important this afternoon. Father, we thank you for this wonderful day. And we continue to acknowledge the power of your Holy Spirit to open our minds and hearts, to grant us the understanding of your word. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Use me, O Lord God, and let alone you receive all the glory, honor, and thanksgiving in the name above all names, the name of Jesus, and through the power of your Holy Spirit. Amen. Amen. So can you look at each other? Tignan niyo po ang bawat isa. Do you know your seatmate? Kilala niyo po ba yung katabi niyo? Kung kilala nyo ang katabi nyo, saan po siya nag-work? Where is he working? You see, you don't know. You don't know them that well. Why you're asking? If you really know each other, then you need not to ask. Am I right? Well, it's okay. Now, this afternoon, mga kapatid, we will receive something na mahalaga sa ating buhay. And mahalaga sa church na ating ginagalawan, something important in our lives. Anyone here is working in a company? Company? You're not working in a company? Amen. Who is working in Leconsure? Ayun, okay. Brother Mike, how many years are you working in Leconsure? Almost 4 years, amen. Who is working in a hospital? I'm working in a hospital. How many years, Sister Sheila, are you working in the hospital? 14 years. Do you know why you are staying in that hospital for 14 years? 14 years. Why you did not transfer to another hospital? Why? Yung pang magnet. Why? Oh, you are contented and satisfied. I will ask Tatay Claro. Tatay Claro, how many years you are working now in Reza? 30. 30. Talatin sana. 30 years. Anyone here more than 30 years? No. How many years, Kuya Joseph? 35 years, same company? Praise the Lord. Now my question is this. Why does your company exist? What is the vision of your company, Tatay Claro? Well, I believe to expand their Business, their property. Amen. To expand their property. 35 years, I believe, you know why your company exists. Bakit nag-exist ang company mo kay Joseph? Ano yung tinatahak ng company nyo? May mga projects ba siya? May opportunity for improvement? Nag-grow ang company? Amen. Praise the Lord. So every one of us here working in a company with a vision. Vision is very important because it's the reason why you go to work every day. What is your vision?
So today, we will understand the meaning of vision. Next slide po. Next slide. What is a vision statement? Now, a vision statement is a clear mental image. When you say mental image, yung hindi pa nangyayari pero nabubuo na sa isipan mo. Amen. Mental image of a preferable future. Who among here are daddies, fathers, mga ama? Ama. Ama ka ba, MJ? Ano naman ama? You are a father. Pastor Alex. Pastor Alex is a father. Pastor Alex, can you share to us what is your plan for your family personally? Sa mga anak niyo po, ano po yung nabivision niyo one day, ganito ang pinaplano niyo po para sa kanila? As ama. Actually, sa ngayon talaga, kahit si JM, sinasabihan mo sila na pag-pray nila yung kung anong plano nila sa buhay. At yung wala akong ibang tinatanong kung hindi isang araw ay makinig-serve sila. Amen. Kasi alam ko kapag sila ay malapit sa Diyos, ay yung buhay nila magiging Everything will follow. Amen. So the plan of Pastor Alex, he is looking in the future that one day, these children, Jeremiah and Ezekiel, will be workers or will be ministers for the Lord. Because he believed if you put the Lord as your priority, everything on your life will be successful. That is his vision for his family. Amen. Who among here is mga daddy? Si Brad Pritz, tanongin ko siya kasi is a new daddy. Brad Pritz, ano po yung vision nyo para sa inyong pamilya? As a whole, anong plano mo? Because you are a leader of your family. Amen. 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 So, you heard the plan of Brother Pritz for his son. Sino po dito ang ama na walang plano sa buhay? Who among here is a daddy? Brother Henry is a daddy. And you don't have plan for your family. Is it possible? Even the mother has a plan. You have a plan for your family? Amen. Every one of us, we are behaving according to our plan. And maybe sometimes our plan is not aligned with the plan of God. Then we consult God, Lord, this is my plan. Tell me what is your will for me. Guide me. Give me the vision that comes from you. Now, what we are saying right now, if you have a plan in your life, may plan ka sa buhay mo, how much more is the household of God? The household of God has a plan and has a vision. And God has put the vision to His leaders. Now, this is what we are going to talk about today. The vision statement is the mental image of a future imparted by whom? Who? From whom we will get the vision? From whom? From God. Now, from personal, we go to our church household. Imparted by God to His chosen servants and is based upon an accurate understanding of God. Now, who knows God here? Sino nakakilala sa Panginoon? Do you know that what the Lord plans, He is able to do? Kung ano ang plinano niyang gawin, may kakayanan siyang isakatuparan ito. Amen? Walang ano yan,